Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang manggagamot na ang focus ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Isipin po ninyo, bawat umaga sa inyong paggising, ang mga binti ninyo ay malakas, matatag at puno ng sigla. Wala nang panlalambot ng kalamnan, wala nang masasakit na pulikat, at wala nang pag-aalala tungkol sa balanse o sa panganib ng pagkahulog. Kung nais po ninyong manatiling aktibo, malaya at puno ng kumpiyansa, ang sikreto po ay nasa tamang nutrisyon. Ngayon ating tatalakayin ang 7 pinakamabisang bitamina at mineral na tutulong sa inyo na mapanatiling malakas at hindi mapipigilan ang inyong mga binti. Mula sa pagpapalakas ng muscle function hanggang sa pagprotekta sa bone density at pagpapabuti ng sirkulasyon, ang mga mahahalagang sustansyang ito ay makagagawa ng napakalaking pagbabago sa kung paano kayo gumalaw at sa inyong pangkalahatang pakiramdam sa araw-araw. Kaya't kung mahilig man kayong mamasyal sa parke sumayaw o simpleng nais ninyong manatiling malaya sa inyong mga gawain, ang impormasyong ito ay para sa inyo. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon. Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong ng kahit ano. At huwag po ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa mga pinakamahusay na health tips. Sabay-sabay nating buuin ang isang mas malusog at mas malakas na kinabukasan. Magsimula na po tayo. Una, vitamin D sa ating pagtanda. Ang ating katawan ay dumaranas ng mga pagbabagong hindi maiiwasan. Ang lakas ng ating mga kalamnan ay unti-unting nababawasan. Ang ating mga buto ay numinipis at ang mga galaw na dati napakadali ay nagiging isang hamon. Isa sa mga kadalasang hindi napapansing dahilan ng paghinang ito ay ang kakulangan sa vitamin D. Hindi lamang ito tungkol sa marurupok na buto. Ang bitaminang ito ay may napakahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas balanse at tamang paggana ng ating mga binti. Ating alamin ng malaliman kung bakit ang vitamin D ang isa sa pinakamahalagang sustansya para sa lakas ng binti ng mga nakatatanda at kung paano mababago ng sapat na supply nito ang inyong kakayahang gumalaw at pangkalahatang kalusugan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating balat ay hindi na nagiging gaanong epektibo sa paglikha ng vitamin D mula sa sikat ng araw. Dagdag pa rito, marami sa mga senior citizen ang nababawasan ang oras na inilalagi sa labas dahil sa mga limitasyon sa paggalaw, pagbabago sa pamumuhay o pag-aalala sa pinsalang dulot ng araw sa balat. Ang resulta, isang malawakang kakulangan na tahimik na sumisira sa lakas ng kalamnan na nagiiwan sa mga binti na mahina at hindi matatag. Sunod-sunod na pag-aaral ang nagpapakita na ang mababang antas ng vitamin D ay direktang nauugnay sa panghihina ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog sa mga nakatatanda. Sa katunayan, isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang natuklasan na ang mga senior na may sapat na antas ng vitamin D ay may mas malalakas na muscle fibers, mas mahusay na koordinasyon at mas magandang balanse na nagiging dahilan upang sila ay hindi gaanong madaling masaktan o mabalian.
Sa kabaligtaran, ang mga may kakulangan ay nakaranas ng mas mabilis na pagkawala ng kalamnan na ginagawang mas mahirap kahit ang mga pangunahing gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagtayo mula sa upuan. Ang vitamin D ay hindi lamang tungkol sa pagsipsip ng calcium o kalusugan ng buto, bagamat ang mga iyon ay tunay na mahalaga. Ang makapangyarihang bitaminang ito ay direktang nakakaapekto sa paggana ng kalamnan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng protein synthesis at pagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng nerves at muscles, neuromuscular communication. Isipin po ninyo ito bilang panggatong para sa inyong mga kalamnan sa binti. Kung wala ito, nahihirapan silang gumana ng optimal. Ipinakita ng pananaliksik na ang vitamin D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng fast-twitch muscle fibers na kritikal para sa mabilis na reaksyon at balanse. Ang mga muscle fibers na ito ay tumutulong na maiwasan ang pagkahulog sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga binti na mabilis na tumugon kapag nakompromiso ang balanse. Kung walang sapat na vitamin D, ang mga muscle fibers na ito ay humihina na humahantong sa mas mabagal na reaction time, mas mahinang pag-urong ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng pinsala. Bukod pa rito, natuklasan na binabawasan ng vitamin D ang pamamaga-inflammation sa mga tissue ng kalamnan na nagpapaginhawa sa malalang pananakit at discomfort na nararanasan ng maraming senior sa kanilang mga binti. Ang mga dumaranas ng madalas na pulikat paninigas o hindi maipaliwanag na pananakit ng binti ay maaaring magulat na malaman na ang simpleng pag-optimize ng kanilang antas ng vitamin D ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Ang pagpapabaya sa kakulangan sa vitamin D ay hindi lamang nangangahulugan ng mas mahinang mga binti. Ito ay nagbubukas ng pinto sa maraming seryosong problema sa kalusugan. Ang nakababahala ay ang osteoporosis at mga bali. Kung walang sapat na vitamin D ang calcium, ay hindi nasisipsip ng maayos na humahantong sa marurupok na buto na madaling mabali. Ang isang maliit na pagkadulas ay maaaring maging isang malaking bali na lubhang nakakaapekto sa kakayahang gumalaw at kalayaan. Higit pa sa mga buto at kalamnan, ang kakulangan sa vitamin D ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, paghina ng pag-iisip, cognitive decline, at mahinang immune system. Ang mga senior na nagpapabaya sa kanilang vitamin D ay hindi lamang maaaring makaranas ng mahinang mga binti, kundi pati na rin ng mas mataas na posibilidad ng mga malalang sakit na lalong nagpapababa sa kalidad ng kanilang buhay. Kaya ano po ang solusyon? Ang magandang balita ay ang pagtiyak na optimal ang inyong antas ng vitamin D ay simple at maaaring magdulot ng mga benepisyong makapagpapabago ng buhay. Narito ang mga pinaka-epektibong paraan upang mapataas ang vitamin D at mapanatiling malakas at matatag ang inyong mga binti. Pagbibilad sa araw. Ang paglalaan lamang ng 15 hanggang 30 minuto sa direktang sikat ng araw, mas mabuti sa umaga o hapon, ay maaaring magbigay ng natural na tulong. Ang paglalantad ng inyong mga braso at binti ay nagpapalaki ng absorption. Ngunit maging maingat sa paggamit ng sunscreen dahil maaari nitong harangan ang pagbuo ng vitamin D. Mga pagkaing mayaman sa vitamin D bagamat
ang pagkain lamang ay maaaring hindi sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan, ang pagsasama ng matatabang isda, salmon, mackerel, sardinas, fortified na gatas, at produkto nito pula ng itlog, egg yolks at mga kabute mushrooms ay makakatulong sa pangkalahatang supply, mga suplemento. Para sa maraming senior, lalo na sa mga may limitadong oras sa labas, ang suplementong vitamin D ay mahalaga. Karamihan sa mga eksperto ay nagre-rekomenda ng $800 hanggang $100,000 IU international units bawat araw para sa optimal na kalusugan ng buto at kalamnan, bagaman maaaring kailanganin ang mas mataas na dosis para sa mga may malubhang kakulangan sa ilalim ng gabay ng doktor. Kung hindi po kayo sigurado sa inyong antas ng vitamin D, isang simpleng blood test ang makapagbibigay ng kalinawan. Maraming doktor ngayon ang regular na nagsusuri para sa kakulangan sa vitamin D sa mga matatanda dahil kinikilala nila ang kritikal na papel nito sa pag-iwas sa pagkahulog at mga bali. Ikalawa, calcium. Hindi tulad ng mga mas bata na ang mga buto ay nasa aktibong estado pa ng muling pagbuo, ang mga senior ay nakararanas ng unti-unting pagkawala ng bone mass na nagiging dahilan upang sila ay mas madaling mabalian. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga binti. Ang mga bali sa balakang hip fractures, bali sa hita femur breaks, at stress fractures sa ibabang bahagi ng binti ay kabilang sa mga pinakaseryosong pinsala na kinakaharap ng mga matatanda. Ang isang maliit na pagkahulog na maaaring hindi nakapinsala noong kabataan ay maaaring magresulta sa ilang buwang paggaling o kahit permanenteng pagkawala ng kakayahang gumalaw kapag ang mga buto ay kulang sa kinakailangang reserba ng calcium. Ngunit ang papel ng calcium ay hindi lamang para sa lakas ng buto. Ito rin ay isang mahalagang manlalaro sa pag-urong ng kalamnan, muscle contraction. Bawat galaw mula sa paghakbang hanggang sa pagtayo mula sa upuan ay umaasa sa isang komplikadong interaksyon sa pagitan ng calcium ions at mga muscle fibers. Ang calcium ay nagsisilbing gatilyo para sa pag-urong ng kalamnan na tinitiyak ang makinis at kontroladong paggalaw. Kung walang sapat na calcium, ang mga kalamnan ay maaaring mamulikat manghina o mabigong lumikha ng puwersang kailangan upang mapanatili ang katatagan. Ito ang dahilan kung bakit maraming individual na may kakulangan sa calcium ang nakararanas ng madalas na pulikat sa binti, mabagal na paggalaw, at pangkalahatang nabawasang tibay ng kalamnan. Kaya paano po ninyo matitiyak na ang inyong katawan ay nakakakuha ng sapat na calcium? Habang ang mga produktong gatas, tulad ng gatas, yogurt at keso, ay nananatiling ilan sa mga pinakamayamang mapagkukunan, hindi lamang sila ang pagpipilian. Ang mga luntiang madahong gulay, leafy greens, tulad ng kale at bok choy, mga almendras, tofu, sardinas, at mga fortified na plant-based milk ay nagbibigay din ng mahusay na nilalaman ng calcium. Ang susi ay ang pagkakaiba-iba. Ang pagsasama ng maraming mapagkukunan ng calcium sa inyong dieta ay tinitiyak ang tuloy-tuloy na pagsipsip at mas mahusay na pagpapanatili ng buto. Gayunpaman, ang calcium mula sa pagkain lamang ay maaaring hindi laging sapat, lalo na para sa mga individual
na may mga paghihigpit sa dieta o mga issue sa pagsipsip. Dito maaaring gumanap ng mahalagang papel ang mga suplemento ng calcium, lalo na kapag isinama sa vitamin D na nagpapahusay sa pagsipsip ng calcium sa katawan. Ngunit hindi laging mas marami ay mas mabuti. Bagamat mahalaga ang calcium, ang labis na paggamit, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring humantong sa mga deposito ng calcium sa mga ugat, arteries, bato sa bato, kidney stones, at mga problema sa panunaw. Ang paghahanap ng tamang balanse ay mahalaga. Para sa mga matatanda, ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ay 1,000 hanggang $1,200 miligramo mg ng calcium na mas mainam na makuha mula sa isang kombinasyon ng mga natural na pagkain at suplemento kung kinakailangan. Bukod sa paggamit, isa pang pangunahing salik sa pagiging epektibo ng calcium ay ang paggalaw. Ang mga ehersisyo na nagdadala ng bigat, weight-bearing exercises tulad ng paglalakad, resistance training, at kahit na magaan na pag-jogging ay nagpapasigla sa muling pagbuo ng buto, bone remodeling, at tumutulong na idirekta ang calcium kung saan ito pinakakailangan sa mga buto at kalamnan. Kung walang paggalaw, kahit na sapat ang paggamit ng calcium ay hindi pa rin nito lubos na mapapalakas ang skeletal system. Ang pagpapabaya sa paggamit ng calcium ay hindi lamang nagpapahina ng mga buto. Ito ay nag-aalis sa mga individual ng kakayahang malayang gumalaw, makisali sa mga aktibidad na kanilang minamahal at mapanatili ang kanilang kalayaan. Ang isang buhay na puno ng kakayahang gumalaw, katatagan at kumpiyansa ay nagsisimula sa matibay na mga buto at maayos na gumaganang mga kalamnan, parehong nakasalalay sa calcium. Ikatlo, vitamin B12. Habang ang karamihan sa usapan tungkol sa lakas ng binti ay umiikot sa calcium at protina, iilan lamang ang nakakaalam na ang vitamin ay may napakahalagang papel sa neuromuscular function. Ito ang responsable sa pagpapanatiling malusog ng ating mga ugat nerves na tinitiyak na ang mga electrical signal na dumadaloy mula sa inyong spinal cord patungo sa inyong mga binti ay nananatiling malakas at tumpak. Kung wala ito, ang inyong mga kalamnan ay hindi nakakatanggap ng tamang mga senyales na humahantong sa panghihina, kawalan ng katatagan, at isang unti-unting pagkawala ng kontrol sa paggalaw. Hindi nakapagtataka na isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng kakulangan sa B-cell ay ang pakiramdam ng mabibigat at pagod na mga binti na kadalasang sinasamahan ng pamamanhid o pangingilig. Ngunit narito ang problema, ang kakulangan sa vitamin B tapatan ay nakakagulat na karaniwan sa mga nakatatanda. Hindi tulad ng ibang mga bitamina na maaaring maimbak sa taba o masipsip sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagkain, ang pagsipsip ng bitis paratodala ay lubos na nakadepende sa kalusugan ng ating panunaw. Ang katawan ay nangangailangan ng sapat na stomach acid at isang espesyal na protina na tinatawag na intrinsic factor upang makuha ang B-cell mula sa pagkain. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang produksyon ng stomach acid at ang mga kondisyon tulad ng gastritis, acid reflux, at kahit na ang pangmatagalang paggamit ng mga antacid
ay maaaring lalong makasira sa pagsipsip. Idagdag pa rito ang katotohanan na maraming mga senior ang hindi namamalayan na kumakain ng mga dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa $, at ang resulta ay isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagkaubos ng mahalagang sustansyang ito. Ang mga kahihinatnan ng kakulangan sa B12 bars ay higit pa sa pakiramdam ng panghihina. Ang hindi na itutuwid na pagkaubos ng B ay maaaring humantong sa permanenteng pagkasira ng ugat, nerve damage na nakakaapekto sa balanse, koordinasyon at mga reflexes. Maraming mga senior na dumaranas ng madalas na pagkahulog, hirap sa paglalakad o isang pakiramdam na ang kanilang mga binti ay hindi na gumagana tulad ng dati ay sa katunayan nakararanas ng mga neurological na epekto ng kakulangan sa vitamin B papus $2. Ang paghina ay kadalasang napakabagal, kaya't ito ay ipinagwawalang bahala bilang isang normal na bahagi ng pagtanda, gayong sa katotohanan ito ay ganap na maiiwasan. Sa kabutihang palad, ang pagpapanumbalik ng antas ng B12 ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kakayahang gumalaw at antas ng enerhiya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na nagtutuwid ng kanilang kakulangan ay nakararanas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa lakas tibay at paggana ng binti. Ngunit saan nagmumula ang kritikal na bitaminang ito, hindi tulad ng maraming iba pang sustansya na maaaring makuha mula sa mga halaman, ang vitamin at pamabi pasaptap na pangkondento-man 12 ay halos eksklusibong matatagpuan sa mga produktong mula sa hayop. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ay kinabibilangan ng mga walang taba na karne, isda, itlog, mga produktong gatas at shellfish, lalo na ang mga tulya clams at atay liver na kabilang sa mga pinakamayamang mapagkukunan. Para sa mga sumusunod sa mga plant-based diet o nahihirapan sa pagsipsip, ang mga pagkaing pinatibay ng B12 tulad ng mga cereal at plant-based milk o mga suplemento ng B ay nagiging mahalaga. Ang magandang balita, ang vitamin B12 ay isa sa mga pinakaligtas na bitamina na isusuplemento dahil ang labis na dami ay inilalabas sa ihi. Maraming matatanda ang nakikinabang sa pag-inom ng mas mataas na dosis ng mga suplemento ng B12 o pagtanggap ng panapanahong mga iniksyon, lalo na kung nahihirapan silang sipsipin ito sa pamamagitan ng pagkain lamang. Ang regular na pagsubaybay sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa dugo ay makakatulong na matiyak ang optimal na antas at maiwasan ang unti-unting paghina sa paggana ng binti na madalas nakasama ng kakulangan. Ngunit narito ang tunay na aral, ang malalakas na binti ay higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay tungkol sa kahusayan ng nervous system, bilis ng reaksyon at koordinasyon. Gaano man karami ang inyong ehersisyo, kung ang inyong mga ugat ay hindi gumagana ng tama, ang inyong mga binti ay hindi tutugon sa paraang nararapat. Kaya't ang pagpapanatili ng sapat na antas ng B ay isa sa mga hindi gaanong napapansin ngunit makapangyarihang estratehiya para sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at kalidad ng buhay habang kayo ay tumatanda. Ika-4,
Magnesium. Sa tuwing kayo ay humahakbang, ang magnesium ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa likod ng mga eksena. Tinitiyak na ang inyong mga kalamnan ay nakakatanggap ng mga senyales na kailangan nila upang umurong at mag-relax ng maayos. Ito ay gumaganap bilang master regulator ng muscle function, pinipigilan ang mga pamumulik at spasms, binabawasan ang pagkapagod at sinusuportahan ang tibay. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit hindi gaanong kinikilalang sintomas ng kakulangan sa magnesium ay ang restless leg syndrome at madalas na pulikat sa gabi. Maraming senior ang nakararanas ng biglaan at masakit na pag-urong ng kalamnan sa kanilang mga binti, lalo na sa gabi, na nakakagambala sa pagtulog at nagpapahirap sa pagbawi mula sa mga pang-araw-araw na gawain. Ito ay hindi lamang isang simpleng discomfort. Ito ay isang senyales na ang katawan ay nahihirapang i-regulate ng maayos ang pag-relax ng kalamnan. Ang magnesium ay tumutulong na pakalmahin ang mga sobrang aktibong senyales ng ugat at pinipigilan ang mga kalamnan na biglaang manigas, kaya't ito ay mahalaga para sa mga nakakaranas ng paninikip ng kalamnan at hindi sinasadyang pag-urong. Ngunit ang papel ng magnesium ay hindi nagtatapos sa mga kalamnan. Ito rin ay mahalaga para sa bone density at kalusugan ng mga kasu-kasuan joints. Habang ang calcium ang madalas na bida para sa kalusugan ng buto, hindi nito magagawa ng epektibo ang kanyang trabaho kung walang magnesium. Ang mineral na ito ay tumutulong na i-regulate ang transportasyon ng calcium at tinitiyak na ito ay maayos na naisasama sa mga buto sa halip na maideposito sa malalambot na tissue kung saan maaari itong magdulot ng paninigas at sakit sa kasukasuan. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mas mataas na paggamit ng magnesium ay nauugnay sa mas malaking lakas ng buto at mas mababang panganib ng mga bali sa mga matatanda na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kakayahang gumalaw. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit napakakaraniwan ng kakulangan sa magnesium ay dahil madali itong maubos dahil sa stress, mga gamot at hindi magandang gawi sa pagkain. Maraming matatanda ang umiinom ng mga gamot na nagpapababa ng antas ng magnesium, kabilang ang mga diuretics, proton pump inhibitors at ilang mga gamot sa presyon ng dugo. Isama pa ang mga dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa magnesium at ang resulta ay malawakang kakulangan na tahimik na sumisira sa lakas, tibay at flexibility. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakararanas ng unti-unting pagkawala ng stamina, naglalakad ng mas maiikling distansya, mas mabagal na umaakyat sa hagdan at nakakaramdam ng pagod pagkatapos ng mga simpleng gawain. Ito ay hindi lamang dahil sa edad. Ito ay kakulangan ng tamang sustansya upang magbigay ng lakas. Ang pagpuno muli sa antas ng magnesium ay maaaring magkaroon ng halos agarang epekto sa kalusugan ng binti, binabawasan ang mga pulikat, pinapabuti ang enerhiya at ibinabalik ang pakiramdam ng gaan sa paggalaw. Ang pinakamahusay na mga mapagkukunan ng magnesium sa pagkain ay kinabibilangan ng mga luntiang madahong gulay, mani-butil, whole grains at legumes. Ang mga pagkain tulad ng buto
ng kalabasa, almendras, espinaca, spinach, black beans, at abokado ay partikular na mayaman sa magnesium na nag-aalok ng natural na paraan upang mapanatili ang kalusugan ng kalamnan at buto. Gayunpaman, para sa mga nahihirapang makakuha ng sapat sa pamamagitan ng diyeta lamang, ang mga suplemento ng magnesium ay maaaring maging isang epektibong solusyon, lalo na ang magnesium citrate o magnesium glycinate na mas madaling masipsip ng katawan. Ang pagbabagong nagaganap kapag naibalik ang antas ng magnesium ay kapansin-pansin. Ang mga senior na dati nakakaramdam ng bigat at kabagalan ay matutuklasan na ang kanilang mga binti ay tumutugon ng may panibagong lakas. Ang mga dumaranas ng madalas na pulikat o paninigas ng kalamnan ay mapapansin ang ginhawa na nagpapahintulot sa kanila na mas mahimbing na matulog at mas malayang gumalaw. Kahit na ang balanse at koordinasyon ay bumubuti dahil tinutulungan ng magnesium na i-regulate ang mga koneksyon sa pagitan ng ugat at kalamnan na responsable para sa matatag na paggalaw. Ikalima, potassium. Isipin po ninyo ito paggising ninyo sa umaga pagtapak sa sahig at bigla kayong makakaramdam ng matinding pulikat sa inyong binti. Pamilyar po ba? Ang mga pulikat sa kalamnan ay isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng mababang antas ng potassium. Ito ay dahil ang potassium ay gumaganap bilang isang pangunahing tagapamahala ng paggana ng kalamnan na tumutulong na balansehin ang mga likido sa loob at labas ng mga selula ng kalamnan. Kapag bumaba ng husto ang antas ng potassium, ang mga kalamnan ay biglaang uhurong na humahantong sa masakit na pulikat, lalo na sa mga binti. At para sa mga nakatatanda na maaaring mayroon ng nabawasang sirkulasyon o lakas ng kalamnan, ang mga pulikat na ito ay higit pa sa isang abala. Maaari itong maging sanhi ng matinding hirap, ngunit ang mga pulikat sa kalamnan ay simula pa lamang. Naranasan na po ba ninyo na manginig ang inyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal o marahil napansin ninyo ang pagtaas ng paninigas kapag naglalakad? Ang potassium ay responsable sa pagpapadala ng mga senyales sa pagitan ng mga ugat at kalamnan na tinitiyak ang makinis at kontroladong paggalaw. Kapag mababa ang antas nito, ang komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at ng inyong mga kalamnan sa binti ay nagiging hindi gaanong epektibo na humahantong sa panginginig, panghihina o kahit na hirap sa pag-angat ng inyong mga paa ng maayos, isang bagay na maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng pagkahulog. At aminin po natin, para sa mga senior, ang pag-iwas sa pagkahulog ay napakahalaga. Bukod sa mga kalamnan, ang potassium ay mayroon ding nakakagulat na papel sa pagpapanatili ng matibay na mga buto. Tinutulungan nitong i-neutralize ang mga acid sa katawan na maaaring sumira sa bone density sa paglipas ng panahon. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang isang dieta na mayaman sa potassium ay maaaring magpabagal sa rate ng pagkawala ng buto na binabawasan ang panganib ng osteoporosis at pinapanatiling matatag ang istruktura ng mga binti. Kaya sa maraming paraan, ang potassium ay hindi lamang tungkol sa paggana ng kalamnan. Ito ay tungkol
sa pagtiyak na parehong gumagana ng magkakasama ang mga kalamnan at buto sa inyong mga binti. Ngayon, ang malaking tanong, paano po ninyo titiyakin na nakakakuha kayo ng sapat na potassium upang suportahan ang inyong mga binti? Sa kabutihang palad, binigyan tayo ng kalikasan ng saganang masasarap na pagkaing mayaman sa potassium. Ang saging ay maaaring ang unang pumasok sa isip, ngunit simula pa lamang iyon. Ang mga kamote abokado, espinaka spinach beans, at dalandan oranges ay lahat mahusay na mapagkukunan ng potassium. Kahit na ang isang simpleng baked potato na may balat ay maaaring magbigay ng mas maraming potassium kaysa sa isang saging. Ang susi ay ang pagsasama ng iba't ibang mga pagkaing ito sa inyong pang-araw-araw na dieta upang ang inyong mga kalamnan at buto ay makatanggap ng tuloy-tuloy na nutrisyon. Para sa mga nahihirapang makakuha ng sapat na potassium sa pamamagitan ng pagkain lamang, ang mga suplemento ay maaaring mukhang isang madaling solusyon. Gaano karaming potassium ang talagang kailangan ninyo? Ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit para sa mga matatanda ay $2,600 miligramo mg para sa mga babae at $3,400 miligram para sa mga lalaki. Ang halagang ito ay karaniwang makakamit sa pamamagitan ng isang balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay at legumes. Gayunpaman, ang mga individual na may mga kondisyong pangkalusugan na nakakaapekto sa antas ng potassium tulad ng sakit sa bato o mataas na presyon ng dugo ay dapat na maingat na subaybayan ang kanilang paggamit at makipagtulungan sa isang doktor upang matukoy ang tamang dami. Ika-6, vitamin K. Kapag iniisip ng mga tao ang mga bitamina na mahalaga para sa matibay na mga buto, ang calcium at vitamin D ang madalas na bida. Ngunit kung walang vitamin K, ang mga sustansyang ito ay hindi magagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ang vitamin K ay ang kritikal na ugnayan na tinitiyak na ang calcium ay nadeposito sa mga buto kung saan ito nararapat sa halip na maipon sa mga ugat o malambot na tissue kung saan maaari itong humantong sa paninigas, mahinang sirkulasyon at maging sa sakit sa puso. Sa madaling salita, ang vitamin K ay gumaganap bilang traffic controller, ginagabayan ang calcium sa mga tamang lugar at pinapanatiling matatag at maliksi ang inyong mga binti. Para sa mga nakatatanda, ito ay nagiging mas mahalaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga individual na may mas mataas na paggamit ng vitamin K ay may mas matibay na mga buto, mas mababang panganib ng bali, at mas mahusay na pangkalahatang kalusugan ng buto kumpara sa mga may mababang antas. Iyon ay dahil ang vitamin K ay nag-a-activate ng osteocalcin, isang protina na nagkakabit ng calcium sa bone matrix na ginagawang mas siksik at mas matibay sa pagkabali ang mga buto. Ngunit ang papel ng vitamin K ay hindi nagtatapos doon. Ito rin ay isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng kasukasuan at paggana ng kalamnan. Maraming tao ang hindi napapansin na ang malusog na mga binti ay nangangailangan hindi lamang ng matibay na mga buto, kundi pati na rin ng nababaluktot na mga kasukasuan at maayos na gumaganang mga kalamnan. Ipinakita na binabawasan ng vitamin K
ang pamamaga-inflammation sa mga kaso-kasuan na maaaring magpabagal sa paglala ng osteoarthritis at magpaginhawa sa paninigas ng tuhod, isang karaniwang reklamo sa mga matatanda. Kung ang inyong mga tuhod ay sumasakit kapag gumagalaw o naninigas, pagkatapos umupo ng matagal, ang vitamin K ay maaaring ang nawawalang sustansiya na makakatulong na mapawi ang discomfort at mapanatili kayong malayang gumalaw. Ang mahinang balanse, hirap sa paglalakad at mas mataas na panganib ng pagkahulog ay madalas na nauugnay sa humihinang mga kalamnan sa binti. Iminumungkahi ng mga umuusbong na pananaliksik na sinusuportahan ng vitamin K ang lakas at koordinasyon ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga antas ng calcium sa loob ng mga selula ng kalamnan na tinitiyak ang tamang pag-urong at pinipigilan ang uri ng hindi koordinadong paggalaw na maaaring humantong sa kawalan ng katatagan. Ang espinaca spinach kale, Swiss chard collard greens at Brussels sprouts ay ilan sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng vitamin K. $1 ang anyo na pinakakaraniwang matatagpuan sa mga halaman. Gayunpaman, ang isa pang makapangyarihang anyo ng bitamina, ang vitamin K2 ay matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto-fermented soybeans, mga matagal ng keso-aged cheeses, at ilang mga produktong hayop tulad ng pula ng itlog at atay. Ang K2 ay partikular na kapaki-pakinabang dahil nananatili itong aktibo sa katawan ng mas matagal at gumaganap ng mas malaking papel sa pagdirekta ng calcium sa mga buto sa halip na sa mga ugat. Kung nais ninyong pataasin ang inyong antas ng vitamin K ng natural, ang pinakamahusay na estratehiya ay ang pagdaragdag ng inyong paggamit ng mga berdeng gulay at fermented na pagkain. Kahit ang pagdaragdag ng isang serving ng kale sa isang smoothie araw-araw o pagsasama ng ginisang espinaka sa inyong pagkain ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Gayunpaman, para sa mga individual na nahihirapang sipsipin ang vitamin K mula sa pagkain, lalo na ang mga may mga karamdaman sa panunaw o umiinom ng pangmatagalang antibiotics, ang suplemento ay maaaring isang opsyon. Ngunit kailangan ng pag-iingat. Kung kayo ay umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, mahalagang kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan bago dagdagan ang inyong paggamit ng vitamin K dahil ito ay may papel sa pamumuo ng dugo at maaaring makipag-ugnayan sa mga gamot na ito. Ikapito, vitamin B6. Ang vitamin B6 na kilala rin bilang pyridoxine ay may mas malaking papel sa lakas ng binti at paggana ng kalamnan kaysa sa inaakala ng karamihan. Habang maraming sustansya ang nag-aambag sa kakayahang gumalaw, ang B6 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng ugat, pagsuporta sa pag-aayos ng kalamnan at pagtiyak na epektibong ginagamit ng katawan ang protina upang bumuo at mapanatili ang lakas ng kalamnan. Kung wala ito, kahit na ang pinakamalakas na mga kalamnan ay maaaring manghina sa paglipas ng panahon at ang mga simpleng paggalaw tulad ng pagtayo mula sa upuan o pag-akyat sa hagdan ay maaaring makaramdam ng hindi pangkaraniwang nakakapagod. Isa sa mga
hindi gaanong napapansing aspeto ng vitamin B sa $6 ay ang koneksyon nito sa pagpapadala ng senyales ng ugat nerve signaling at koordinasyon. Kapag mababa ang antas ng B sa $6, ang mga senyales na ito ay maaaring maging mabagal o maligaw na humahantong sa pamamanhid pangingilig at kahit na hindi matatag na paraan ng paglalakad. Maraming matatanda ang napagkakamalang ang mga sintomas na ito ay pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad, gayong sa katotohanan, ang kanilang mga katawan ay kulang lamang sa tamang sustansya upang mapanatili ang wastong neuromuscular function. Ang isa pang mahalagang tungkulin ng vitamin B6 ay ang papel nito sa pagpigil sa pagkapagod ng kalamnan na may kaugnayan sa pamamaga. Tinutulungan ng B6 na i-regulate ang mga nagpapaalab na tugon sa katawan na binabawasan ang discomfort sa kalamnan at pinapanatiling mas nababaluktot at matatag ang mga binti. Kung nakakaranas kayo ng patuloy na paninigas o mas mabagal na paggaling pagkatapos ng aktibidad, ang pagtaas ng inyong paggamit ng vitamin B6 ay maaaring maging isang malaking tulong. Higit pa sa paggana ng kalamnan, ang vitamin B6 ay mahalaga rin para sa produksyon ng pulang selula ng dugo, red blood cells. Ang mga selulang ito ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan, nagbibigay ng enerhiya sa mga kalamnan at tinitiyak na mayroon silang tibay na kailangan para sa tuloy-tuloy na aktibidad. Ang kakulangan sa B6 ay maaaring humantong sa mas mababang antas ng hemoglobin na nangangahulugang ang inyong mga kalamnan ay maaaring hindi makatanggap ng oxygen na kailangan nila, na nagiging sanhi ng maagang pagkapagod, pakiramdam ng kabigatan, at nabawasang stamina. Kung nakaramdam na kayo ng hindi pangkaraniwang pagod pagkatapos ng maikling paglalakad o magaan na pisikal na gawain, maaaring ito ang paraan ng inyong katawan na magsenyas ng pangangailangan para sa mas maraming B6 saan nagmumula ang mahalagang bitaminang ito. Sa kabutihang palad, ang B6 ay sagana sa iba't ibang masarap at madaling mahanap na pagkain. Ang manok, isda tulad ng salmon at tuna, saging, patatas, chickpeas at mga fortified cereal ay mahusay na mapagkukunan. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa pang-araw-araw na pagkain ay natural na makapagpupuno ng inyong antas ng B na sumusuporta sa parehong paggana ng ugat at lakas ng kalamnan. Para sa mga individual na may mga issue sa panunaw, mahinang pagsipsip ng sustansya o mga paghihigpit sa dieta, maaaring kailanganin ang suplemento ng B upang makamit ang optimal na antas. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ng vitamin B6 ay nag-iiba ayon sa edad at kasarian, kung saan ang mga matatanda ay karaniwang nangangailangan ng humigit kumulang 1.5 bawat araw para sa mga babae at 1.7 bawat araw para sa mga lalaki. Bagamat sa pangkalahatan ay ligtas na makuha ang $6 mula sa pagkain, ang labis na paggamit sa pamamagitan ng mataas na dosis ng mga suplemento ay dapat lapitan ng may pag-iingat dahil ang pangmatagalang labis na paggamit ay maaaring humantong sa pagkasira ng ugat. Ang pinakamahusay na estratehiya ay ang pagtuunan ng pansin ang isang balanseng dieta na mayaman sa mga mapagkukunan
ng $6 na tinitiyak ang isang tuloy-tuloy na supply ng walang hindi kinakailangang panganib. Isang mahalagang aral. Mula kay Dr. Santos, minamahal kong mga kaibigan, ang pag-aalaga sa inyong mga binti ay higit pa sa pagpapanatili ng lakas. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa inyong kalayaan, sa inyong kakayahang yakapin ang bawat araw ng may sigla at sa inyong kapangyarihang manatiling konektado sa mga taong mahal ninyo at sa mga gawaing nagpapasaya sa inyo. Ang bawat hakbang na walang sakit, bawat pag-akyat sa hagdan ng may kumpiyansa at bawat sandali ng paglalaro kasama ang inyong mga apo ay isang tagumpay. Huwag po nating isipin na ang panghihina ay isang normal at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ito ay isang hamon na maaari nating labanan gamit ang tamang kaalaman at nutrisyon. Ang katawan ninyo ay inyong tahanan. Alagaan po natin ito, pakinggan ang mga sinasabi nito at bigyan ito ng mga tamang materyales, ang mga bitamina at mineral na ito upang manatili itong matibay. Ang inyong kalusugan ay ang inyong pinakamahalagang yaman. Kung nahanap po ninyo na makabuluhan at nakatulong ang ating talakayan, mangyaring pindutin ang like button. Malaki po ang naitutulong nito upang makapaghatid pa kami ng mas maraming mahalagang impormasyon. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba, ibahagi ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gustong-gusto po naming makarinig mula sa inyo. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong payo at kaalaman sa kalusugan. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pagkakataon.